Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay pinaghalong lahi. Pinaghalong lahi. Ay mga minamahal, ano ba na ang pinakamahal na lahi ng aso ko ano? Ayon po sa aking panaliksik, aking research, ito po ang Tibetan Mastiff. Ito po asong malaki, mabalahibo, at may itsurang parang leon. Ay mga minamahal, may halagang umaabot ng higit sa 50 milyong piso ang ganitong aso. Grabe, no? Kaya ngayon ako kayo po ay may Tibetan Mastiff na napakamahal na aso. Ayan po ba ninyo na ito po yung paggalagala? Asawahin po ng mga asong kalye? O paglaro sa mga marumi at baka may sakit ng mga aso sa lansangan? Yung mga ano pong sabi ng salita ng Diyos sa 1 Korinto 6:14-15. Sa poroon, huwag na kayo magipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at si Belial? Anong ugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? Kaya malaga po sa Diyos mga minamahal, malaga sa Panginoon na ating kilalanin ang pagkakaiba ng mga tunay na Kristiyano at anak ng Diyos at ang mga hindi ligtas. Ngayon, pwede sabihin mga minamahal, hindi sabihin na dapat tayong lumayo at umiwas sa mga hindi ligtas. Dahil dapat nga po tayong humayo upang ipangaral ang Ebanghelyo at ipahayag, maging salita at sa gawa, ang pag-ibig ng Diyos sa mga hindi ligtas. Ay nga sa Mark 2:17, ukol sa ating Panginoon Jesus, narinig ito ni Jesus kaya't siya ang sumagot, hindi na kailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Kaya po, nakisalamuha po ang ating Panginoon Jesus sa mga makasalanan upang sila ay kanilang mahabaginan, sila ay kanyang mabahaginan, mabigyan ng katotohanang nagliligtas. Ngunit po mamaya sa ating pagkakaibigan, sa pagkakasintahan at pag-aasawa lalo na, o sa pagiging partner halimbawa sa wastang pag-negosyo, ating pong tiyakin na malinaw ang ating pagiging iba sa kanila. Nawa tayong mamuhay sa kabanalan at pagsunod sa ating Diyos. Maraming salamat po.